So magandang araw sa inyo. Nandito na naman tayo sa mall. May binili lang ako. Ganun pa rin yung mga pagkain, di ba? Dahil solo lang tayo eh. Walang gagawa nito. Pwede ako mag-Uber Eats sa totoo lang eh. Kaso nga lang, syempre, processed food naman sa Uber Eats, di ba? Although pwede ka pa makapamili, pero syempre, yung mga ginagamit nila doon is mga low quality rin talaga. Yung mga mumurahin na karne, mumurahin na gulay, tapos ipe-preserve nila yan, di ba? Kung ano-anong spray na nilalagay. Syempre, hindi nila pwedeng bilhin yung high quality talaga kasi mura yung benta nila, malulugi sila, di ba? So yun, nandito na naman tayo. Alam mo, nag-approach ako dito, 3. Noong una, sinabi niya, I'm just 19. Kasi sinabi ko, you're sexually attracted. Sabi niya, I'm just 19. Sabi ko, what? Your legal age? Sabi ko, ganun. Nakakatawa yung mga babae. As in, hindi naman ako kinakabahan or something. Pero, nakakatawa lang sila. Parang natatakot. Natakot sila na may nag-approach na lalaki. Yung isa naman, hindi interested. Mas matangkad sa akin, in-check yun eh. Mostly yung mga in-approach ko, mga in-checkin. Syempre, yung mga kahawig ko lang din, di ba? Syempre, na ako eh, 25% Chinese din ako eh. Or wala na, 5% na lang. So, yung mga ina-approach ko, mga kahawig ko lang. Tapos may isang puti. Kasi may inaabot siya na yogurt. Sakto katabi ko. Medyo chubby-chubby to. Tapos bigla akong tinanong pangalan. Di na ako nag-excuse me kasi binilisan ko na eh. Sabi ko, what's your name? Sabi, why? Sabi ko, I'm interested in you. Sabi ko gano'n. Basta yung normal lang na parang mga walang hugot lines. Basta didirektahin mo. Kasi naniniwala talaga ako na wala talagang game. Wala talagang game. Kahit ano sabihin mo dyan talaga. Sa totoo lang eh. Basta kung ano yung nasa utak mo sasabihin mo, basta authentic. Tapos bahala na babae mag-judge nun kung gusto ka nila or hindi, di ba? So, yun lang talaga. Basta ang mo, mag-numbers game ka. Tapos kung attracted yung babae sa'yo, yun na yun. Kahit nga sabihin mo, I'm sexually attracted to you, direktang ganun eh. Sa totoo, wala naman talagang game eh. Ang pinaka-game talaga, kung gusto ka or hindi, yun lang. Kaya kailangan mo na numbers game. Hindi nila maintindihan talaga yung numbers game. Kasi yung ginagawa nila, winning sa isa. Nagpo-focus sila sa isa. Kunwari, may kaklase sila na babae, trip nila. Liligawan nila, pagpofokusan nila yun. Basta ayaw nila mabasted. As in, pala talaga sila, magbibigay ng oras, attention, labas-labas ng ilang beses. Abutin pa yun ng 3 months or ilang buwan bago sagutin. Biruin mang kagaguhan yan, di ba? Kung dinirekta mo, gusto kitang bembangin, tara check-in na tayo. Pero hindi masasabihin yun sa classroom wag kang tanga Gagawin mo, yayayain mo lumabas, mag-mall kayo. Punta tayo sa Mega Mall, which is yan yung lagi ko sinasabi, Mega Mall. Kasi yun yung malapit sa akin. Sinasabi ko, punta tayo Mega Mall. Ganyan. Basta kung ano malapit sa inyo, ganun lang sasabihin nyo. Tapos, huwag ka mag-a-adjust sa kanya. Kasi pagka nag-ano yan, ibig sabihin, hindi ka gusto. Ganun lang naman yun eh. Kuwari, sabi mo, punta ka sa ganito, malapit sa'yo. Gusto niya malapit sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka gusto, di ba? Kaya ka magiging conceited kasi ang responsibility nasa iyo, nasa lalaki. Biruin mo, sabi nga ni Locario ganito eh. Once nakabembangan mo yung babae, responsibilidad mo na yan. Uutusan mo siya kuwari nagbembangan kayo. First meet, nagbembangan. Utusan mo siya, mag-message ka sa akin pagka-uwi mo. Alam mo bakit ganon? May minimit kang babae, kailangan papamessage mo siya pag uwi niya. Alam mo bakit ganun? Kasi boy, ikaw yung huling na-meet niya na tao. So pag may nangyari dyan sa babae na yan, cargo di konsensya mo kahit sabihin mong meet up lang yan, fubu. Kaya kailangan nga talaga yung maging conceited ka talaga eh. Less effort gagawin mo eh. Kasi biruin mo, pag nawala yung babae na yan, kunwari ikaw ka-date niya, nag-meet kayo, tapos nawala yan, tapos sabay na chop-chop, kunwari kung ano nangyari sa kanya. Sino unang lalapitan ng pulis? Ikaw, di ba? Nakita yung number mo, sabay may miss call ka. Ito, namatay yung ganitong babae, patay ka, di ba? Ikaw pagbibintangan. Kaya kailangan talaga maging on point ka eh. Utusan mo talaga yung babae. Mostly kasi ng lalaki, hayaan nila na
hayaan nila yung gusto ng babae, 'di ba? Wag ganun, dapat utusan mo talaga kasi sabihin mo, oh, message mo ako pag nakauwi ka na sa bahay, ah. Tapos pag hindi nakauwi, tawagan mo na yung babae. Kung nga 2 oras, tawagan mo na yun. Di ba sinabi ko sa'yo, mag-message ka, inutusan kita. Tapos i-dispatcha mo na. Kung natuklasan mo na nasa bahay na siya, wag mo na i-meet. Ibig sabihin, hindi ka sinusunod, di ba? Mahalaga lang naman, safe siya eh. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, kaya yung mga nagbabash sa akin, yung single ko, wala akong babae, walang babae. Promise, ang responsibilidad nasa iyo talaga pag ikaw lalaki. Kaya kailangan mo maging conceited. Kaya nga sinasabi ko, ganito ako mag-approach eh. Sexually attracted, let's get together. Yung mabilisan talaga. Hindi ko na pinapatagal kasi nga, para malaman mo kung down talaga yung babae sa'yo, susunod, di ba? Yun yung first instruction mo eh. Hindi naman about sa sex talaga to eh. Ang test mo kasi dito, yung cooperation niya, tsaka yung sexual attraction. Yun lang yung gusto mo malaman. Kasi iniisip ng mga nasa Facebook about sex, manyakis ka, bembang, puro bembang nasa isip mo. Hindi ganun yun, boy. Kasi, di ba, ang cheating, may involved na sex yan. Yan yung iniiwasan mo. Although, hindi 100% yan na may iiwasan. Siyempre, ang babae naman, marami naman nakaka-fuck body yan. Hindi lang naman ikaw yung nakakabembangan yan. Di ba, may iba pa. So, yung at least, malalaman mo na gusto ka talaga sexually attracted sa'yo, di ba? Kasi ang cheating talaga, tungkol yan sa sa bembangan eh. So, the fact na binigay niya sa'yo sa unang meetup pa lang or pangalawa, ibig sabihin, ikaw yung first option niya, hindi kayong date muna tayo, libre mo ako ng drinks, tara Starbucks tayo, tuturo-turo siya ng mga pagkain. Yun lang naman yung iiwasan mo, sa totoo lang naman eh. Yun lang talaga yung iiwasan mo eh. Siyempre, 1 foot ahead ka na pagka pumayag sa'yo ng bembangan. Hindi kasi magets ng mga tao yun na sinisip nila manyakis ka or ano. Kaya nga sinabi ko, it's a must kahit di ka tinitigasan. Kasi nalaman ko tong ganito meron akong nakamit sa taga Laguna. Although late na ako nag-iya, sinabi niya next sa second meet na lang. At least pre-namis niya, 'di ba? So yung nag-meet kami ng second, nag-meet lang kami sa Mega Mall, tapos dumiretso na kami check-in. As in, may isang salita ka rin. Di ba sinabi niya na second meet. Tapos sabay, sinecond meet mo, ginala-gala mo pa. Puta, wala ka isang salita, di ba? Ngayon, nag-usap na nga kayo na magbebembangan sa second meet. Ibig sabihin, pag meet nyo, punta na kayo kagad sa check-in. Which is, ganun yung ginawa ko, di ba? Ganun yung ginawa ko na Tapos, yun nga, siya yung masipag sa akin kahit nag-abroad na ako. Kala ko nga, hihinto siya eh. Sabi ko, ba't ang sipag nito? Nagbi-video call pa, nagbi-message pa. Sabi ko gano'n. Sinabihan ko na nga sa kanya na wag na siya mag-video call kasi hindi ko gusto talaga yung video call eh. Sa totoo lang, ayoko ng video call. So, sinabihan ko siya ng gano'n. So, hindi na nga siya nagbi-video call. Tapos yun, masipag pa rin. Tumagal rin siguro yun ng mga 8 months na gano'n. Hanggang huminto na siya. Kasi nag-abroad din siya, nag-Dubai. Pero sabi niya sa akin, sabi niya, paano ba yan? Paano yan kung infertile ako? Hindi na ako tinitigasan. Sabi niya, okay lang yan. Gagawa natin ng paraan. Ipapasok pa rin natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pagka gusto ka talaga ng babae, gagawa siya ng paraan. Tapos sinasabi pa nga niya, ako pa nga nag-e-effort sa iyo na from Laguna eh. Kasi dominance talaga yan. Once na inalok mo yung babae ng bembangan sa una pa lang, dominance na yan. Magsasubmit siya kasi yan eh, sexual attraction yan eh. Ano ba yung energy ng male, 'di ba? Dominance. Mag-a-approach ka, mag-aalok ka ng sex. Dominance na yan sa part ng lalaki. Sa babae, ano ba yung submissive niya? Cooperation. Tapos magsasubmit, bubuka ka, 'di ba? Feminine traits yan. Yan yung sinasabi natin. Magiging siya, polarity siya, matic. Tapos, ikaw magiging logic ka. Unahin mo lang yung kagaya ko, di ba? Kuwari, kahit may minimit na ako nun, 3 buwan lang kami nag-meet. Once a week, every Saturday lang. Tapos, nag-abroad na ako. Bigla kong iniiwan, sinabihan ko, abroad na ako. Kala ko nga hihinto eh.
may message pa rin talaga. Hanggang sa nag-fade na lang din kasi nag-abroad siya. Malay mo, may iba pang nakakabembang. Wala naman din akong pakialam. Kasi wala naman din akong anak dun eh. Na magkakaroon lang ng problema pag inanakan mo, di ba? Mayroon kasi ibang lalaki nag-aanak-anak eh. Yung mga ganyan. Although, kung dominance ka naman na, kahit anakan mo naman talaga yung babae, hindi ka naman yan hahabulin sa totoo lang eh. Kaya nga maraming mga single mother eh, mga naanakan niya ng ganun eh. Pero sa akin lang kasi, syempre, kawawa naman din yung babae, di ba? Hayaan mo na lang siya maghanap ng ibang lalaki na Tsaka mga pogi, hindi nag-aanak talaga yan. Kalaban kasi yung magiging anak niyan. Ibiruin mo. Tingnan mo mga ina-approach ko ngayon, mga 19 hanggang 25, di ba? Putya ko nag-anak ako ng pogi or maganda. Kalaban ko yung pogi't maganda na yan, di ba? Kalaban mo yan. Kaya yung mga hindi nagre-reproduce yung mga pogi. Yun talaga yung pinaka kasi nasa God state ka na eh. Biruin mo naman simula bata ka. Yung mga experience mo extreme hate, extreme nice, 'di ba? Sinabi ko na 'yan. Same din sa mga pangit, extreme hate, extreme nice. So yun pa lang na experience mo na yung ganun, 'di ba? Talagang mabablackpill ka. Hindi na ako magre-reproduce, bakit pa? Enjoy ko na lang tong buhay ko. Diba? Bakit pa ako magre-reproduce? Waste of time lang yan, di ba? Ubusin oras ko. So wala naman akong mapapala dyan. Hindi naman, walang assurance din na yung yung anak mo, lilingunin ka pag may sakit ka na, bedridden ka na. Tatay ko nga, may mga anak pa sa labas eh. Di ba? Nawala na yung tatay ko. Minumura pa nga siya ng mga anak sa labas eh. No, di ba? Kami nag-upa na lang kami ng ng mag-aalaga. Hanggang sa mawala na siya. Wala rin talaga assurance talaga, promise. Tsaka in the end din naman mamamatay naman din tayo lahat eh. Di ba? So, ganito kasi point niyan eh. Hindi maintindihan to ng mga underservidor eh. Mahalaga nga ng anak mo, ilang buwan, 3 months, 2 months. Ang end up mo, patay ka pa rin, di ba? So 2 months na alaga, pagpapalit mo sa 20 years na paghihirap, wasting of time. Biruin mo ito yung kapalit Ito kasi rason nila, wala mag-aalaga sa'yo pagtanda mo, di ba? Yan yung rason nila, di ba? Wala mag-aalaga. Tingnan mo, aalagaan ka 3 months, 2 months, sabay pagpapalit mo yung pagpapalaki sa kanya, 'di ba? Papalaki mo yung bata ng hanggang 18, 19, 20 years old, 'di ba? Papalakihin mo ng ganun. Inubos mo yung oras mo, waste of time. Tapos pera pa, 'di ba? Inubos mo yung pera mo. Paycheck to paycheck ka. Worth it naman daw kasi nga naka-reproduce ka. Yung reproduction, hindi na bago yan eh. Nagawa na yun ng ipis. Nagawa na ng daga, ng aso, ng pusa. Diba? Walang bago sa reproduction. Diba? Anong bago sa reproduction? Walang bago dyan, diba? Sasabihin nilang ganun. Na, mamamatay na yung genetic line mo. Ganun din naman. Paano na yung mga ari-arian mo? Wala ka ng pakialam dun. Bakit may enjoy mo pa ba yun? Patay ka na? Nasa hukay ka na? Experience lang din naman yun. Hindi mapupunta sa gobyerno or mapupunta sa kamag-anak mo na mga pamangkin mo, or mas maganda ibenta mo. Kasi meron akong tita ganun eh. May bahay siya sa Alabang, binenta niya siguro 100 million yung bahay niya, tapos tumira siya sa maliit. Which is ganun naman talaga yung gagawin pag matanda na. Which is logical yun. Yun talaga yung logical na gagawin. Mas magandang gawin, di ba? Na ibenta na lang yung ari-arian. Siguro kung magre-reproduce ako, siguraduhin ko yung babae, matangkad. Kagaya ng mga ina-approach ko ngayon, matangkad. Tapos maganda yung bones. Tapos dadamihan mo, di ba? 6. Kasi kung isa lang, walang assurance yan. Kung habol mo yung legacy ng genetic di ba nga hindi maganda strategy mag-anak ng isa lang, di ba? Kung mag-anak ka ng 2,
Magana ka ng 2 or 6. Si Zaito nga 6, di ba? Kasi sabi ni Zaito, ako na yung last sa amin lalaki na pangit. Inamin niya talaga, ako na talaga yung last time. Kailangan magparami ako ng mga pangit. Ginawa niya yung misis niya, yung nag-iisang misis niya, inanakan niya ng ano eh. Ang bobo ni Zaito ganito kung mag-aanak ka, mag-try ka ng iba. Total, may status ka naman eh. Flip-top ka, rapper ka eh, di ba? So, ang gawin mo, malapakyaw. Maghanap ka pa ng ibang magandang genetic. Tingnan mo si Eman Bacosa ngayon, di ba? Tiba-tiba, biglang sikat. Siya pinakasikat, di ba? Mas sikat pa siya dun sa mga anak ni Pacquiao na iba. Paano? Yung mga anak ni Pacquiao kay Jinky, maliliit. Tapos, hindi mga pogi. Di ba? Hindi pogi, hindi kagaya ni Eman Bacosa, pogi. Kaya ang daming opportunity. Di ba? Ganun lang naman yun eh. So dapat ginawa ni Zaito, nag-anak pa siya sa iba, nag-numbers game siya. Anakan niya yung iba, 'di ba? Which is may papayag nun kasi nga may status ka eh, 'di ba? Ganun lang naman strategy. Yun naman at the end of the day, yun lang naman main purpose talaga natin dito eh, mag-survive at reproduce, 'di ba? Yan naman tayo nandito eh. Kaya yung mga tao papakahirap magpayaman, papakahirap ng maging famous, magkaroon ng power and influence, 'di ba? Kasi doon din yung bagsak nun. Gusto nila makapag-reproduce, 'di ba? The end of the day, yun din talaga yung mahalaga sa mga tao. Pero ako, dahil bukas na yung mata ko, hindi out of the picture na yung reproduction sa akin. Para sa akin out of the picture na yan. Hindi ko na driving force yan yung mag-reproduce. So baka mamaya pag nag-ikot-ikot ako ulit, may makita ako ulit dito na i-approach ko. Nakatatlo na ako ngayon eh. Alam mo yung mga Asian. Tinanong ko yung pangalan ng diretsa, lumalayo na lumalayo na yung Pero nung isang araw ba yun? Nung isang araw pumunta ako dun sa sa bus stop, merong Indian, parang trip ako. Sabi ko, parang trip ako na itong Indian na to. Sabi kong ganun. Kasi yung katawan niya lumalapit sa akin. Kaso nga lang, hindi ko na approach. Kung ngayon, biruin mo yung mga ina-approach ko ayaw sa akin, tapos merong lumalapit, yun yung hindi ko magawa ng i-overcome ko nga to. Kasi mga easy na yan eh. Yung biruin mo, lumalapit na sa'yo. Usually to sa bus stop eh. Malapit sila na malapit. Tapos yung katawan nila naka-point sa'yo. Although hindi naman ako naniniwala sa choosing signals, pero pwede mo nang gawan ng paraan yun, di ba? Tanungin mo kaagad yung pangalan. Wala naman din talagang game. Ako nga, dinirekta ko yun. Sabi niya, you are sexually attracted. Sabi niya, I'm just 19. Sabi ko, what? You're legal is anyway. Have a good day. Yun na lang sinabi ko. Ganun lang naman. Kung ayaw, di iba. Di mo mapipilit yan, di ba? Pwede mo pipilitin yung babae kung ayaw ka, di ba? Hindi mo na kailangan pilitin. May negosasyon pa mangyayari. Tapos yun. Yung mga uso yan nung college ko. Kasi nung college ako, may mga ganyan, mga naliligaw eh. Although nagiging sila naman, pero sabi ko, bakit ganun? Parang hindi ko gusto yung ginagawa nitong lalaki na to, naliligaw, mga ganyan-ganyan. Sabi ko ganun. Kaya pala hindi ako sa totoo, alam mo, tataas lay count mo talaga. Sa totoo kung hindi ka conceited na ganito, yung strategy mo hindi ganito kagaya sa akin, tataas talaga yung lay count mo. Sa totoo, kung maliligaw ka, yung tinatawag nilang simping, di ba? Yung simping na tinatawag nila. Tataas talaga yung lay count mo niyan kasi nga, di ba, liligawan mo tapos sabay hanggang bumigay na yung babae, wala na siyang mahanap na iba.
Kalaunan din, maghihiwalay din kayo kasi nararamdaman mo puro resistance. Kalaunan din, ikaw rin magdi-dispatch siya sa babae. Kasi naranasan ko na rin yung ganyan, manligaw eh. Kalaunan din, ikaw rin talaga magdi-dispatch siya kasi puro resistance yan eh. Simula na nagkaroon ako ng bar-ons. Yun, or hindi, actually yung kauna-unahan ko, hindi pala yung bar-ons eh, yung sa Bulacan eh. Yung 19 ako, siya 24. Yung slim na babae. Although morena siya, tapos yung kipay niya mabango. Pero mahirap yun eh. Hindi ko naman ginajudge yun kasi hindi na lang ako nagparamdam kasi hindi naman realistic ang layo-layo niya. Bulacan din. Kahit pa sabihin ko pang fubo lang yun or pang bembangan. Tapos after nun, tawag ng tawag, gusto pa ako i-blackmail. Susumbong kita sa nanay mo, ganyan na Biruin mo, 24 ka na, blackmail mo yung 19 years old. Tapos inutusan ko yung nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, huwag mo na sagutin yan. Pagka hinahanap ako, sabihin mo, laging wala. Hanggang ngayon, siguro mga 1 week lang yung nagtatawag sa bahay. Kasi nga, di ba, nakwento ko na yun sa Facebook, di ba, na yun yung naka-phone 6 ko. So, alam mo yung number ko talaga. Tumatawag sa bahay. Kaya nga yung game ko tight talaga eh. Walang nakakapunta talaga sa bahay ko, promise. Hindi nila alam yung bahay ko. Tight talaga yung game ko. Biruin mo kahit yung 6 years ko na nakarelasyon. Alam mo ilang beses lang siya nakapunta sa bahay, 3 lang. 3 lang. Tapos yung pangalawa kong long term, 1.5 years. 1.5 years. Alam mo kung ilang beses nakapunta sa bahay? Hindi nakapunta sa bahay. Kasi lahat sila diretso check-in lang. Ganun ka-tight yung game ko kasi nga may mga experience nga akong ganyan, yung mga pamba-blackmail, di ba? Biruin mo sasabihin, susumbong kita sa nanay mo. Ano mapapala? Para naman kakampihan ka ng nanay ko, wala nang pakialam nanay ko eh. Kahit anong pamba-blackmail mo dyan, hindi yan ubra, diba? Tapos yun nga, tapos meron pa akong isang relasyon, 3 months lang to, diba? Hindi rin nakapunta sa bahay namin. Ganun ka-tight yung game ko, promise. Wala rin ako ni-live-in. Kasi alam ko pag ni-live-in mo yung babae, wala kang maiipon. Siguro kung nakipag-live-in ako, hindi ako makakapunta dito sa bansa na to, di ba? Broke ako ngayon. Hindi ako makakapunta dito sa bansa na to. Kasi yung 10 years na pinagtrabahuan ko, hindi pa sokmed dati. Mahirap talaga yung daan ko eh. Plus yung ex ko pa na ayaw makisama, di ba? Natanggal siya sa buhay ko. Yun yung sinasabi ni Bugoy. Pag natanggal sa inyong biglang yung biyaya, papasok. Kung kailan ako nawala ng girlfriend nun, doon ako naka-abroad. Kasi nga, lihis kami ng landas, ayaw niya mag-abroad eh. So baka may halong bad vibes na rin yun, uncooperative, dadasal-dasal lang ka or kung ano. Although hindi naman ako naniniwala doon, pero syempre, bad vibes, di ba? Kahit thoughts din, may energy rin yun, di ba? So, yun yung yung iba, napaka weak ng game nila. Papapuntahin sa bahay. Ako hindi. Kahit live-in, wala. Hindi deserve yan. Tsaka na ako magli-live-in kung paldo na ako, diba? Pero pagdadaanan muna nila yung ilan meet na ganyan. Aabot sila ng 2 taon. Kahit sabihin mo matanda na ako, mga 45 or something na Diba? Kasi nakwento ko naman na sa inyo yun eh. Yung power naman nasa lalaki. Pwede naman tayo mag-approach yan eh. Ngayon nga lang, di ba? Ginusto ko talaga mag-approach. Di sa supermarket, 3 sila. After neto, pag may nadaanan pa ako na maganda, lapitan mo lang naman. Wala masama eh. Kung lumalayo ng katawan, di ba? Kasi katawan naman yung niyan eh. Alam mo, may something sa confidence eh. Magiging okay yung babae at the same time parang dahil sa insecurities nila, sinabi na rin to ni Lucario eh, dahil nga ang confidence kasi attractive yan na trait kahit sa babae. Kung confident yung babae lumalapit sa'yo, hindi ka ba ma-attract nun?
Alam mo yung confidence ng babae na ano, na submissive. As in, yung talagang lalapitan ka. Di ba? Kuwari, submissive yung babae. Hindi pwedeng hindi siya confident kung hindi niya ibabato sarili niya. Ganun yung nagagawa ng confidence. Kaya yung nakapubo ko na last, yung 22, siya yung lumapit sa akin eh. Biruin mo yung confidence niya para mapapayag ako na ganun, di ba? Attractive talaga yung confidence na yan. Kaya yung masculine pa yan or feminine. Basta confident na ano, na confident na masculine or feminine. Diba? Kaso nga lang, mostly ng mga katrabaho ko, nare-repulse ko kasi nga sa confidence. I-reject na nila yung sarili nila bago pa ano. Sa utak yung rejection nag-i-start yung rejection sa utak Sa brain nag-i-start yun. Nakita mo yung babae, tapos ay hindi ko na lang siya lalapitan kasi natatakot na ako. So ni-reject mo na yung sarili mo, 'di ba, bago pa lapitan yung babae kasi nga inisip mo out of your league, 'di ba? Inisip mo na ganun. Di mo ka level yung babae, 'di ba? Kaya ganun, no, ni-reject mo na yung sarili mo. Ganun yung nangyayari. Ganun din sa babae. No, nakita ka niya. Posible hindi ka niya nakita na naglalakad para i-approach siya. 'Di ba? O kaya yung kinilala mo siya, nakita niya yung mukha mo, tapos nakita niya na ano, kalmado ka naman at smooth. Tapos sabay i-reject ka niya. Hindi wala talagang rejection. Hindi lang talaga kayo tugma. Kaya ano, kailangan niya talaga mag-numbers game. Kaya nga sinabi ko sa inyo hindi mo naman din sila lahat gusto 'di ba? Para malaman mo yung gusto mo, kailangan mo mag-numbers game. Gusto ko pala yung babae na ganito, yung wild. Gusto ko yung easy to get. Gusto ko yung sinusubo ako. Yung basta, yung gusto ko yung ganito, yung masunurin. Which is lahat naman tayo, yung gusto yung masunurin Pero na lang sa lalaki na walang goal, hindi nag-i-instruct yan. Kasi ako, nag-i-instruct talaga ako Mutusan mo talaga yung babae. So, yun talaga yung gagawin mo, di ba? Ganun din sa babae. I-reject ka nila. Parang yung yung katrabaho ko, di ba? Sabi ko, I'm planning to hook up with you tonight. Sabi ko ganun. No, I don't do that. Sabi ko, tinanong ko, why? Dapat nga, hindi ko na tinanong Basta sinabi ko na, have a good day na lang. Sabi niya, why? Sabi niya, no, I just don't do that. Sabi ko, okay. Sabi ko ganon. If you change your mind, just let me know. Sabi ko ganon. Sabi na, no, I won't change my mind. Sabay, biglang after nun, inantay ako pa uwi. Diba, nag-uwi na, 11 o'clock ng gabi. Binagalan niya yung lakad, tapos kinausap niya pa ako. Siya mismo kumausap sa akin. Sabi niya, malapit ka lang ba dito? Sabi ko, oo, parang hindi mo naman alam sa isip-isip ko. Sinabi ko na sa iyo dati, malapit lang ako sa bus stop nakatira Tapos sabi niya gano'n, di ba nagpa-flat ka? Sabi ko, oo, sabi ko gano'n. Pero hindi ko na siya niyaya. Matalino ko ba't ko yayayain? Kasi pag niyaya mo yun, harassment yun, tangina. Di pwede kang ireklamo nun. Sabihin nito si RL Jacob makulit. Sinabihan ko na nga na ayaw ko. Biruin mo, inantay ko siya dun sa tapos gusto pa rin niya akong anuhin. Tinanong ko lang naman siya kung saan yung flat niya. No, hindi ako ganun. Kailangan marinig ko mismo na na gusto mo ko na mabembang. Hindi pwede yung indirect na ganyan, aantayin mo lang ako. Tapos choosing signals na naman na bullshit. Di ako naniniwala dyan. Kailangan maririnig ko talaga sa sa bibig mo na na gusto mo mabembang. Hindi pwedeng ganun. Tapos yun na yun, after nun, pinoison na niya yung well. Merong college student na kinausap niya. Kasi gusto ako nun matangkad yun yung babae. Na estudyante. Biglang kinausap niya. Tapos nagtaka ako, puro resistance na after nung kinausap niya. Sabi ko, bakit ganun? Nagka-resistance na nagka-resistance na yung yung na-distract ako kasi may maganda na malaman Sabi ko, bakit ganun? Nagka-resistance na, sabi ko ganun. Pero tinuloy ko pa rin for the sake of lang talaga, lesson learned, di ba?
napopoison talaga yung well. Kasi biruin mo, gusto ka nung babae, tapos pagka last day niya, toink! yun, yung, yun yung in-approach ko eh. Sabi ko, appreciate ko yung tulong mo. Kasi nga, pe-perceive ko yun. Sabi ko, na-appreciate ko yung tulong mo. Sabi ko, let's get together sometime. Ang tagal sumagot. Siguro para mga 30 seconds. Sabi ko, nararamdaman ko yung vibe niya. Na parang resistance nga, di ba? Repulsive. Ginawa ko, sabi ko, never mind. Umalis na lang ako. Kasi nga, yun nga, kinausap nga siya nung katrabaho ko. Kaya nga yung sinishare ko sa inyo, learning experience yan eh. Never ka mag-aano talaga sa mga katrabaho eh. Huwag ka talaga mag-aano sa katrabaho hanggat di nila binabato yung sarili nila. Kagaya na experience ko na pinainat 22, di ba? Actually, ako yung pinakamatanda niya na na naka-SEX eh. Ako yung pinakamatanda niya, 38 na ako nun eh. Tapos siya 22 pa lang. Ako yung pinakamatanda nun. Tapos after nun, nag-entertain na siya ng mga ibang matatanda. Pero, hindi pa rin niya talaga ako matatapalan, di ba? Siyempre, one of one ako eh. Biruin mo naman to salita akong ganito, di ba? Smooth na smooth, di ba? Hindi ka ba may in love niyan? Sa mga babaeng nanonood dito, hindi ka ba may in love niyan? Smooth na smooth, di ba? Parang boses pa nga lang talaga, di ba? Kaya nga yun eh, di ba? Yung nasa Bulacan, yung naka-phone sex ko dati. Hindi niya ako nakikita, pero nakipagkita siya dahil lang sa boses. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kaya nakipagkita siya, tapos inuwi niya ako sa Bulacan. Mga kaibigan niya pang lalaki, adik eh, pero protektahan pa nga ako. Dito na tayo dumaan kasi mayroon mga dyan, mga nagsashabu. Sinabi sa akin ganun, biruin mo. Pag gusto ka ng babae, concern siya sa'yo, promise. Papakainin ka pa, no? Although, hindi ko gusto yung pagkain kasi ewan ko, tinapa ata yun or something na napilitan lang ako. Tapos kanin, di naman ako nalang kanin para mabusog ako. Pero yung ulam, di ko talaga trip. Sabi ko, na wala akong kita. 19 pa ako nun. Tapos ito mahirap. Ano mangyayari sa amin? Yun yung naisip ko nun eh. Sabi ko, ano mangyayari sa amin? Hindi ko na tinuloy. Hindi na ako nagparamdam. Yun yung nangyari nun. So, ayan. Ilang minuto na ba to? 32 na pala. O sige, tama na yan. Peace.